nangutang na sa'yo, siya pagalit nung sinisingil. You're kind and you just wanna help, but your kindness was not reciprocated. Just like a relationship. Which begs us to ask the question. Is our nice guy attitude a superpower or a weakness? As someone na laging busted kasi sobrang nice guy mo kasi. Ay, nako. Oh, diba? Welcome back to another episode of Wait, but why? Sobrang ano, no? Pero as we mentioned in our intro, ang topic natin today ay very, very personal sa akin. Kailangan ba natin na abogado dito? Diba? Ang topic natin ngayong araw is being too nice, a Filipino superpower or a weakness. Very, very personal tong topic na to sa akin. Kasi whether in pag-ibig or just in friendships. Like na example namin nung intro is utang. Ay, nako. Alam ni Stephen yung makakwento ko sa mga nangutang. Sa mga utang na hanggang ngayon di pa rin nagbabayad. Sorry. No connection. Ngayon ko lang nag-gets. Naalala ko na. Naalala ko na. Tsaka yung mga niligawan kong, sorry sobrang nice mo kasi. Hindi ko try. Hay, buti nga mabait sa'yo eh. So, ano gusto nila ng bubugbog? Hindi ko gets. Pero going on to our topic, actually, ang pagiging nice or being too nice is actually okay. Wala namang masama. Lalo na kung kusang loob mo talaga siyang ginagawa. Kung tama yung intention mo. Yeah. Ang mali lang is kung natitake advantage ka na. Yan. Yan, Miguel. Opo. I will listen to my own advice in this episode. Sobrang no? Sobrang, sabi ko kasi sobrang personal itong question sa akin Kasi, sa mga ating viewers, hindi po namin, of course, hindi namin kinukwento buong kwento ng buhay namin. Pero madami pong ito, I guess, hint sa buhay ng isang Miguel Magana. A.K.A. Kawai. Ano po talaga, madalas po ako ma-take advantage. Kasi lumaki po akong tinuruan ng nanay ko na kung meron ka, bigyan, i-share mo. Kasi saglit lang yung buhay. Tsaka hindi naman tayo materialistic na tao Hindi ako lumaking materialistic. Yes, I mean, may mga moments na I guess naging materialistic ako. Pero I would say I'm very proud of myself na na hindi naman ako masyadong materialistic. Na-appreciate ko. Yun nga sabi ko nga sa previous episode natin ng Wait But Why, kapag sa pasalubong, mas prefer ko yung yung pasalubong ko is kwento. 'Di ba? Pero yun nga yung mga kasi, yung mga pagiging too nice, too friendly, nagiging ano ba ang naive sa Tagalog? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Pero naive in English, di ba? Walang muwang. Naive. Yes. Para kang musmos, para kang bata na inosente. Hindi na okay yun na ganun kalagi. Pero in fairness naman, sa amin pareho naman kaming too nice. Hindi joke ko lang si Biggs. Yes. Kasi pareho kami na storya. Pareho rin namin na pagdaanan yung pareho istorya.
Yes. At pareho din dahil sa kapusilakan ng puso namin. Wow! Yes. Maangat Wow. yung ko. Wait lang. Deep Tagalog alert. Sorry, Ano yun? yumabang ba kami? Kapusilakan? Ano daw? Kabusilakan ng puso. Pureness of Kapusilakan heart. ng puso. Wow. From Pureness the of bottomest pits of our heart. Wow. Pasensya na po kung medyo umangat yung upuan namin padalawa. Hindi po kami nagyayabang. Pero sadyang ganun kami. Oo, ayan, umangat na naman. Pasensya na po, Kukunin tayo ni Lord ng di oras nito eh. Sa sobrang bait natin. Hindi, kasi sasabihin nila, nagbubuhat ng bangko yung dalawa, ang yabang. Ganun. Hindi po, inaangat kami ng upuan namin. Pasensya na. Hindi, pero kasi yun yung nangyari sa amin pareho, di ba? Si Migs nga, actually, kay Migs ako medyo humanga. Wow. I Lord, should baka say. kunin ako. Tingnan mo, umaangat na ako. Di ba, bago yung camera mo, sinusundan ka Oh, naman. so, May tracking naman yung camera mo. Humanga ako sa kanya kasi, it may sound na parang inaasar ko siya, pero hindi po. Talagang humanga ako sa kanya kasi ilang beses na siyang nabigo ng mga tao. And yet, time and time again, he is still generous. Yes. Alam ko po yan. So witness ko yan. Pero Yes. ako hindi ko siya in advantage. Meron Yes. ako SM advantage, pero hindi ko siya in advantage. Tinake advantage. Pero yung kasing isa, yung isa kasing nangyari sa kanya, kaya ako humanga dun. Talaga ang hiningi, parang pa-appliance na yun. Oo. Kulang na lang appliance na yun. Oo, kulang na lang eh. Pero Ay, nako. binigay pa rin ni Migs ng, sige, sabi ni Migs sa akin, sige, sa kanya na yun eh. Ganyan, Oo. ganyan. Pero sabi ko nga kay Migs, kung ako yun eh, sunukin ko yun. Binigay ko sa kanya. Kukunin ko yun. Eh. Actually, to add to that, like, meron akong kaibigan na kasama ko recently and yun nga parang sabi ko nga parang, ang hilig ko nga kasi is yung mag-give. Talagang love language ko yung mag-give. Whether presents, my time, attention, words of affirmation. Talagang mahilig ako po talaga ako magbigay. Ang sagot sa akin, nung sinabi ko yun, that's why you're such a great friend. Sabi ko, hayop to. So, friends lang tayo kasi may nakukuha ka sa akin. Sabi ko, wait lang ah. Parang ako, wait lang. May laman, no? Oo. Parang, okay, so kung wala ka na nakukuha sa akin, hindi na tayo friends. Okay? Meron nga rin sa akin ganyan dati. Lagi nga ako pinagmamalaki. Uy, ang galing ni Kuya, ganyan. Bait nga niyan eh. Pag gano'n, nakakasabay ako dyan umuwi. Tapos one time, hindi ko siya nasabay dahil sumakit yung tiyan ko. Kailangan ko umuwi agad. Ayun, hindi na ako kinakausap the following week. Nagtampo, hindi lang nahatid. Kasi Grabe. umuulan noon. Nag-commute daw siya mag-isa. Ano bang Ano bang in-expect school mo? service? Oo nga eh. School service ba to? Ay, nako. Ang pagiging mabait is madaming pros, kasi Oh. at least alam mong mabuti kang tao, pero madami ring cons. Kaya yun nga, one of them is really na madalas kang natitake advantage. Ano nga pa bang pala. con? Ano nga pala? Sorry. Bago mo sabihin yan, ninote ko pa naman sa script namin na nakalagay pangalan ko. Gusto ko lang isingit to kasi nabasa Sige. ko to kagabi, which makes it very timely for this topic. Sige. Sabi nga nung article, Filipinos are friendly, but they are also inconsiderate. Mga 5 minutes na paano ako parang, sakit nun eh. But, in-explain dun sa article na yun, na, oo nga, friendly tayo, hospitable tayo, we are nice, but when it comes to being considerate, we cannot compare ourselves to the Japanese, to the Thai people, di ba? Ano ba ibig sabihin Alam ko ng- to. Napanood ko nga to recently. Sinendin to sa akin ng friend ko. Di ba? Oo. Diba? Ano ba ibig sabihin kasi nito? Pa-explain lang namin. Para sa mga hindi nakakaintindi. Friend, iba yung magiging friendly ka o yung shake hands, gano'n, kwentuhan tayo, offer ka ng pagkain sa kapitbahay mo, tapos exchange kayo ng pagkain sa kapitbahay mo. Pero, iba rin yung hindi ka magbibidyoke kahit umaga.
Yeah. Kasi nga, kunwari, Sunday ng umaga, magbibidyoke ka. Kahit ba may batas na pwede ka magbidyoke ng umaga hanggang 10 p.m., Right. syempre, i-consider mo na Sunday kahit Yes. umaga, nagpapahinga ang mga Right. tao. Di kahit ba sabihin mo yung kapitbahay mo, nagpapalitan naman kami ng ulam lagi. We are friendly. Right. Pero inconsiderate ka pa rin. Yes. Baga, sinasabi, yung better good ng community ang iniisip mo despite Right. the written rules or Yes. laws or regulations. Yun ang Yep. importante. O katulad ng, alam mo, bawal magsiga. Pero dahil hindi ka nakakuha ng basura, o sige, sunugin na lang natin. Yes. O you're being inconsiderate. Yes. Friendly ka. Baka mekaniko ka dito sa paligid ng barangay nyo, pero inconsiderate ka. Nagpo-pollute Yes. ka ng hangin. Which Yeah. is mga Japanese, hindi sila ganun. Yes. Even if daw nakalagay sa batas. Mhm. Kunwari, sa example, ang sabi ng batas, pwede ka lang mag-park dito ng 30 seconds for waiting, hindi parking. Hindi pa rin nila gagawin yun. Kasi nga alam nila nakakaharang sila sa kung Yes. ano mang lugar yun. Hindi nila sasabihin na, wala naman dumadaan eh. Dito Right. muna ako. Hindi. Kahit walang nakatingin, hindi nila yun gagawin. Because Yes. they are considering other people. Actually, I'd like to add to that. Parang, ito, okay. So, kwentong love life. Actually, nung sinend nga to sa akin ng friend ko, kasi pinag-uusapan, nagrarant ako sa friend ko nga na busted na naman ako. Okay. Busted na naman si Migs. What's new? Anyway, so, yun nga, kinukwento ko kung ano nangyari, whatever. Tapos, na-realize, tas sinend niya yung video na yun, na-realize ko nga na inconsiderate nga naman nga yung ginawa ko. Kasi yes, I have feelings, I'm showing up, yung parang pinapakita ko sa kanya na interested ako, ganyan, and, parang gusto ko makilala, whatever. Pero inconsiderate ako in a way na hindi ko kinonsider yung feelings niya. Hindi ko kinonsider na hindi talaga siya interested sa akin. So, ako push lang ako ng push, parang kinakausap, ganyan. Yes. Tapos gagawin mo yung ganito, ganyan. Not considering na, ano ba yung nararamdaman niya for me. Kasi kung yung tamang tao, syempre, okay sa kanila. And nagre-reciprocate. As they say, relationships are a two-way street. So, kung nag-effort ka, may effort din sila. Maski yung effort lang na napakasimple na, ikaw, ano yung gusto mo, at least alam mong interested din sa'yo. 'Di ba? Yeah. At least kinikilala ka rin. Hindi katulad ng iba na, thank you lang, ganyan. Tanggap lang ng tanggap. So, alam mo, dun pa lang, mali na. Which is, yun nga na-realize ko nga na dahil dun sa ginagawa kong pagkikilala, dun sa taong natipuhan ko, na-realize ko nga na mali na inconsiderate nga yung ginagawa ko kasi pinagpipilitan ko yung sarili ko sa buhay niya when the fact that hindi lang talaga siya interested. Wow! Si Mix mature na! Busted, heartbroken, yes. Pero mature, di ba? Pwede na! Iba talaga ang magic ng bagong taon. Pag nagpupunit ng kalendaryo, psh! Mature. Ay, nako. Pero tama naman yun, di ba? Oo. Kailangan na naman kinoconsider. Kahit naman saan, Yes, of course. kaibigan di ba? Kailangan mo naman kinoconsider lahat. Pag nga magdidesisyon kang bumili ng cellphone, ang dami mo kinoconsider Yes. Pero you were saying nga kanina, di ba, there are cons to being too nice. Yes. Which is, yun nga, nasasabi na natin kanina pa, natitaken advantage of, and so and so. And for me, one of the biggest cons of being too nice, aside from being taken advantage of, is feeling mo mag-isa ka lang. Isang malaking con yan. Kasi, Aray yun ko, nga sakit. eh. Wait lang. Ang sakit. totoo naman kasi. Kasi di ba ang bait mo, bigay ka ng bigay sa lahat ng tao. Pero at the end of the day, mag-isa ka lang.
ubus ka na. Sakit na naman. Tama na. Ang layo mo, bakit parang sinasaksak mo yun? Pero yun, kasi napanood ko recently sa isang Instagram reel na mag-ingat nga daw sa mga taong mapagbigay masyado. Yung mga nag-overgive. Kasi nga, sila yung mga tipong tao na bigay lang ng bigay. Hanggang eventually mauubos sila. Tapos bigla na lang silang mawawala. Nang hindi mo alam na ubos na pala sila, na wala na silang kapasidad magbigay. Bakit ganun? Ang nawala sa atin yung mga binibigyan. Oo, exactly. Baliktad. Yun nga eh. Yun nga yung hanggang ngayon iniisip ko pa rin eh. Kasi sila na nga yung binibigyan mo, sila pa yung tumalikod. Yes. So, I guess in the first place, ang tingin lang nila sa'yo, wallet. Aray. Music. Aray. Oo naman. Kayo naman kasi. Kaya talagang isang malaking con yung kung mabait ka talaga, kung masyado kang pagbigay, talagang minsan malulungkot ka eh. Kasi bigay ka ng bigay. May nagsabi na din sa akin noon. Actually, si Mix din, nasabihan na rin ako. Na, lagi nga ako nasasabihan. Na masyado daw ako mabait. Kaya daw ako ganito. Kaya daw ako iniiwan. O ano sabi ko, maging barumbado ako. Burahe ko lang. Ito mga, kayo lang. Parang, I cannot find the perfect balance. Yeah. I guess that's also the same with you, di ba? Yes. Same situation with you. Hindi mo makita yung perfect balance na parang pag gumanito ka ng konti, lalayasan ka rin nila kasi sabihin nila, ay, mata pobre, masungit, ganyan. Yeah. Pag naman gumanito ka, nasa iyo nga sila for a time being, pero aalis din sila. So, kung may lulugan sa sarili ko. Yeah. Exactly. Imagine this. Imagine if being too nice had actually rules and consequences. O, di ba? Actually, kung ganyan, imagine kung ganyan nga, ang ganda-ganda ng buhay. Kasi wala, alam mo kaagad eh, expected mo eh. Number one, na, yung mga rules and regulations na pwede mangyari is yung too nice survival test. Wow. Survival test. Ano to? Survivor. Ito yung tipong, how long would a too nice person survive in these situations? Ayan, may nakikita na akong ito, madami tayong hugot dito. Katulad na lang ng group project with freeloaders. Yan. So, tingin mo gaano katagal magsusurvive. Let's say, ikaw yung too nice na person. Let's say, gaano ka tatagal. Ako, 1 second. Pagod na po ako magbuhat. Actually, meron akong kagrupong ganyan. Dahil tapos na yung klase ko. Kung ano ba yung ina-attend ako. Pwede ko na i-splook yung isang kagrupo doon or naging kagrupo ko doon. Paano ba naman? Hindi siya nag-open ng camera, hindi siya nag-open ng mic. Tapos pag tinanong mo, ano po input nyo? Ang sagot niya, Inglesera kasi. Anong gagawin? Puro ganun lang. Tapos hindi na siya magsasalita, mag-iit. Oh my God. Kaya nung one time, nag-trigger ako na parang, hindi nyo alam kung anong gagawin? Hindi kayo nakikinig? Sabi ko. Hindi pag di nakikinig, hindi tanggal sa grupo. Next. Sabi ko gawin. Di na siya nakaalma. Kaya huwag kayo masyadong maging mabait sa mga kagrupo nyo. Yes. Lalo na sa eskwela. Pa meron so po kayong mapatik advantage ng mga taong tamad. Ayun na, kasama na rin dyan yung mga nanghingi ng tawad. Ay. Grabe yung iba dyan. Saan yung yan? tipong sa mga tiyangge tsaka palengke. Yung mga tipong, magkano to? 50 ho. 25? 50 ho. 20? 50 ho. 15? 50 ho. 10? Alis ka na. Yung isang episode, yung isang episode nga namin ni RG tungkol sa tawaran. Meron pa yan, mga yung kunwari sa Green Hills, sasabi sa'yo, magkano? 50, 50.
oh, kuya, cash na eh. Bibigay ko na sa'yo. Sabihin ganun. Cash na eh. Ito na, 20 na lang. Ganun pa yun. Alog-alog pa yung ganyan. Tatadsak ko. Oh, ito na. Sige. Ang nakakatawa dyan, yung lola ko nun, yung lola ko sa mother side. Ano na yun parang 65 na siya. 65, 67 na siya at the time. Punta kaming Divisoria. Nakikikuya pa yun. Kuya! Baka pwede naman mga discount naman. 67 na yun yung lola ko na yun. Sabi niya, Kuya! Ganun pa. Kuya! Baka naman. Ilalambing. Oo. Ayun ako. Isa pa dyan, yung mga office group chat drama. Ayun ako. Alis ako kagad dyan. Ayoko na ng drama. Madrama na ako masyado. Dadagdagan pa ng drama galing sa office. Ayoko nga. At ito ang pinakamalupit. Yung family reunion seating arrangement. Isipin mo, nakatabi mo yung kamag-anak mong pinakaayaw mo, no? Tapos wala kang magagawa kundi, okay, sige. Yung tipong, uy, tumataba ka. Pwede again, sabihin mo, uy, tita, alam mo ba yung asawa mo may kabit? Ganun lang yun. Exactly. Tignan natin kung dito Please watch our yung old episode there. Okay, number 2. Ang pagiging worst case of being too nice. Ito yung, nabanggit namin yung mga cons kanina. Ito yung worst of the worst. Like, what's the worst thing you've done just because you didn't want to be rude? Yung mga typical na sagot dyan is yung, yung tipong may kausap ka, tapos hindi mo na gusto na yung conversation. Pero sobrang bait mo nga kasi. Parang ganun, nandun ka pa rin, pero ganun ka lang, talaga, ay, nako. Fake! Ay, guilty to si Stephen. Guilty. Guilty. Ginagawa ko yan. Para kunwari, nakatingin pa ako dito. Doon sa kausap ko. Kahit hindi ako interesado sa kanya. Oo. Yung mga ganun pa. Talaga? Ako medyo guilty din ako dyan. Pero mapapansin mo, na dahan-dahan akong lumalayo. Yung parang, talaga? Tapos umakatras na akong gano'n, no? Talaga? Kunwari mag-CCR, mga gano'n. Parang gano'n. So, malayo-layo na, sasabihin mo, oy, sandali, naiihi ako. Balikan kita dyan, Pero hindi mo na talaga babalikan yun. No, hindi mo na talaga babalikan yun. No, di ba? Ay, nako. Pangalawa, ayan nabanggit na namin to kanina. Yung mga masyadong mabait magpautang. Ay, nako. Matuto po tayo, aka Migs. Migs, matuto ka na. Opo. Sabi ko nga at the beginning of this episode, I shall listen to my own advice. And finally, agreeing to plans you secretly hate. Okay, ito yung hindi po ako nagsulat nito. Malawang si Steven nagsulat niyan kasi trentahin. Yan yung mga tipo, tama si Migs. Pag nagte-30 ka na o tumitito ka na, yan yung mga tipong pupunta ka sa isang lugar. Tapos, pag nandun ka na, sasabihin mo sa sarili mo, bakit nga ba ako nagpunta dito? Gano'n ka bigla sa sarili mo. Pwede namang nasa bahay lang ako, nagpapahinga, umiinom. Right. Sabihin mo ganyan. Yung mga nakalimutan mo na, muo ka nga pala doon. So, yes. wala na. Hindi pong dapat alas 9, umalis ka na. Walang alak, nandun ka lang. Oo. Tapos magpi-people watching ka na lang. Yan. Yan. Mga trend time talaga. Ay, Watch out for our show, Trend Time. Trentahin. Sa bagong kasi, channel. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. Kasi ako magte-30 na rin ako this year. Patay tayo dyan. Pag-uusapan po namin doon kung paano pagalingin ang mga gout. 30, may gout na. OA. 60. Yung mga tipong, paano pababain ang high blood? Paano pababain ang alta presyon? Yan, abangan nyo. Anong gagawin pag tumaas ang creatinine?
So when does being nice stop being a superpower? Ay. You know, and start costing you too much. Yan. I think you can answer this. Ay, nako. Ilang beses ko na sinabi sa episode na to, di ba? Is yung pagiging, yes, mabait ka, pero dapat hindi ka pa-take advantage. Gamitin mo naman yung utak mo. Diba? Kaya nga 'di ba lagi nilang sinasabi, kaya nga ginawa tayong mga tao, yung utak yung nasa taas. Ano, ginawa yung tayo puso mga yung tao? nasa gitna. Hindi ginawang mga tanga. Yes, exactly. Ginawa tayo Yes, ginawa tayo para mag-isip, hindi para lang madala ng ating mga emosyon. Which is I'm guilty of. That's why sabi ko nga, I need to listen to my own advice. O, diba? Pero honestly, problema like, mo, advice mo. Oo, problema mo, advice mo. Pero actually, sometimes kailangan mo Kailangan mo marinig yung mga, kahit, meron nga akong narinig before from a therapist na, minsan, you need to self-therapize, you know? So, malaking bagay nga na i-remind yung sarili mo na wag ka magpapatake advantage kahit napakabait mong tao. Walang masama sa pagiging too nice. Kasi, ang hirap na ng mundo ngayon. And Marami na kailangan masasama natin ngayon. yung... Yes, exactly. Parang kailangan natin ng mga taong katulad ko. Wow. Pangat na naman. May bago na naman tayong gag. Nakakat na naman ako. Pero yun nga, kidding aside, we really do need people na talagang mabait. Kasi, you know, life's already too hard and, you know, just a little bit of kindness really goes a long way. Again, with boundaries, of course. Kaya, lalo na ngayong New Year, magbagong buhay na kayo. Kung masyado kayo mabait, balansehin nyo na lang. Yes. Kaya kung hinihingan kayo weekly ng allowance na amounting to 30,000, sabihin nyo, okay lang ba? 20 na lang kasi mahirap ang buhay. Ganun yung pagkakasabi talaga. Okay 30,000 talaga, no? With pasalubong pa kasi. With pasalubong pa nga kasi. Bira. Tinalo pa Itbulaga. Yung pasalubong libro, di ba? Yung pasalubong libro. Na nasa backpack ko. Hindi. Meron ka pa-advance party nun, di ba? Oo nga, advance party pa. Parang appliance guy. Oo nga That's it for our episode today. Tama na, baka umangat na naman kami. Make sure to subscribe. I-subscribe nyo na yan at i-follow nyo na yung YouTube channel namin for more fun conversations. Again, I'm Steven. And make sure to follow us on Spotify and Apple Podcasts. And do not forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and we'll see you again next time. Huwag kayo masyadong mabait, Bye-bye. boys and girls. At baka kayo'y punin ni Lord. Ayan na.